mga kababayan. Sa pang-anim natin, ano ba yan? Nasaan ba yan? Sa pang-anim na topic natin, Roque, nilaglag. Hindi si Kibuloy yan. Roque, nilaglag si Pangulong Duterte. Yan yun eh. So, eto po. Pakita natin. Oh, wait. Ha? Hindi po siya secret deal. Ito po ay patungkol doon sa, kumbaga, kumakalat na bali-balita, mga kababayan, no? Na si Xi Jinping at ang dating Pangulong Duterte ay may naging secret deal. Ano? O may naging gentleman's deal, mga kababayan. So, pakinggan po natin si Attorney Roque, mga bossing, kung ano po yung sasabihin niya tungkol dito. Hindi po siya secret deal. Okay. Yan po ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre, no? Ayun mga kababayan, tubig at pagkain lang po ang dadalhin doon sa BRP Sierra Madre. Ano po ba yung tinutukoy na BRP Sierra Madre, mga kababayan? Yun po yung barko natin na nandoon nakabase po sa Ayungin Shoal, mga kababayan. So tubig at pagkain lang po, ha? No. Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya mga bossing, kung ikaw ba naman po, mga kababayan, no, makikipag-deal ka na tubig at ano lang, ganito, ganyan. So ngayon, parang gusto mo nang sabihin na wait lang. Okay. So hayaan na natin yung barko na yan na mabulok na, hayaan na natin yung barko na yan na wag na nating i-repair. Ganyan na lang, tubig at ano na lang. Samantalang yun po yung nakabase doon mismo, mga bossing. Papakita ko sa inyo yung BRP Sierra Madre. Ito po. Ayan, tingnan nyo naman po. So ngayon, ang ating presidente, dahil po kasama na po yung paninindigan na tumayo para sa West Philippine Sea, mga kababayan, gustong panatilihin, gustong ayusin, no? So, kumbaga, dun sa idinil nila, nakipag-close deal sila nang hindi nila inisip na, kumbaga, kailangan ng mga ibang mga parte nito para maisaayos din eh. 'Di ba? So, akin lang po, mga kababayan, di po ba parang kung nakipag-deal sila parang napakaliit naman ng ninyo. Hindi nyo inisip yung mga ibang bagay. Si Harry Roque ay bida sa Kung Fu Panda. Hello, Sir Mark. Hindi nyo inisip yung ibang bagay. Kaya po, ang ating Pangulo, sabi ko po sa inyo, talagang ngayon po natutuwa po ang mga kakamping kung paano po tumindig ang ating Pangulong Bongbong Marcos para po dito sa ating isla, sa mga isla, mga bossing. Ng China. Siguro, pagkakamali ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad. Akala nilang pinapasok sa kasunduan sa panig ng mga gobyerno, no? So, hindi naman ata sumang-ayon ang Presidente BBM dito sa... Talaga naman, no? Biruin mo, i-repair yung barko natin. Ayaw payagan. Ako nakikita ko po, hindi ako naging presidente o wala. Pero yung simpleng ganon, mga kababayan, tingin ko mali po yung pakikipag-deal na yun na sinasabi no? Hindi mo naisip, biruin mo, ayaw barko natin, yung aayusin, yung i-repair. Hindi nyo naisip yon nung panahon na nakikipag-deal. So, kumbaga, hayaan na lang yan. Tuluyan ng yan, lubugin na lang yan. Ganun ba? Ganito yung usapin, ang akala lang nila, dahil kasunduan niya na-reach sa pinakamataas na level ng Presidente at ng Secretary of Foreign Affairs, binding on the Philippines. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang maging polisiya ni PBBM. No? Pero sa tingin ko,
ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang maging reaksyon ng China at baka lalo pang maging agresibo. Oh! Gago! Hayaan na lang yan. Kesa naman gerahin tayo, hayaan na lang. Kumbaga sila masusunod eh. Di po ba? Ano isipin ng taong bayan doon sa pakipagsundo nilang ganun? Parang isinusuko nyo na po. Di ba? Kaya pala galit na galit sa inyo ang mga kakamping. Gusto nilang iparamdam sa atin na hayaan nyo na lang. Okay na yan. Kesa naman magkagera pa. Tapos tatawagin nyo, weak na Pangulo ang ating presidente ngayon? Tatawagin nyo na mahinang presidente ang namumuno sa atin ngayon? Sino po ang nakatayo at nakatindig ngayon, no? At ipinaglalaban kung ano po yung talagang atin? Sino po? Sorry dating Pangulong Duterte. Yung jet ski, hanggang jet ski lang pala yun. No? Hahanapin ng taong bayan ngayon yun. Yung jet ski na magtatayo ka ng ano dyan. Wala. Eto, tindig. Kaya, ang nakikita ko na mga vlog nung iba, mga kababayan, tipo bang parang tinatago nila yung sitwasyon sa kayo ba kapag nagkagera ba ang China at ang Pilipinas, handa ba kayong ganito, ganyan? Tinatakot nila ngayon ang Pilipino. Ano? Sabi nga po, di ba? Doon sa press conference ni Gibo Teodoro kahapon, mga kababayan, kami, ang pamahalaan, ang gobyerno ng Pilipinas, hindi isusubo ang Pilipino na maging delikado ang buhay natin. Kaso, ang lumalapit yung kumbaga, ano ba sa Tagalog yung sinabi niya? Kumbaga, ang let's say aksidente, pero hindi yun yung right word, no? Sila yung lumalapit yung kapahamakan ng lumalapit. Pero ano gagawin natin? Kailangan nating tumindig, tumayo. Bakit makipag-deal ang Duterte admin na hindi na i-repair ang Sierra Madre kung hindi kagunggungan ni Digong? Hayaan na lang malusaw ang barko at wala na tayong pinangahawakan sa atin? So siguro, iniisip ng mga Chino, mga kababayan, habang nakikipag-deal nung ganon, no? Tignan mo, eventually, ma-realize ng mga yan na sila yung mawawalan. Kasi, ano po ba, yung barko na yun yung nakabase doon Pagka wala na yan at talagang hindi na nagpa-function dahil sirang-sira na talaga, malaya na ang China, di ba? Magiging malaya na sila maglabas-pasok, magiging malaya na sila sa lahat ng kanilang gagawin. Ano pa yung ipambabantay doon? Ano pa yung itatalaga doon? Hindi ba nila naisip yon? Laglag, sabi nung ibang mga vlogger, nilaglag ni Roque si Pangulong Duterte. Kinakailangan makipag-usap po. Kinakailangan gamitin ng diplomasya. Dahil yung gentleman's agreement naman na nagbunga sa administrasyon ni dating Presidente Duterte ay dahil nag-usap yung dalawang panig. Hindi naman totoo na lugi doon sa gentleman's agreement na yon, Biro mo, mismong barko natin hindi natin pwedeng padalan ng repair kit, hindi natin pwedeng padala ng pang-ayos. Pagkain at tubig lang daw. Lugi tayo doon, mga kababayan. Grabe naman. Wala talagang naging hidwaan nung panahon ni Presidente Duterte. Nagkaroon din ng water cannon incident dyan din sa Ayungin. Kaya nga ang wala. Nung panahon, wala. Pero ngayon, habang unti-unting nalulusaw yung barko, kailangan i-repair. Ngayon, magkakaroon talaga niyan. Miski sino naman po, hindi papayag ng ganun. Ewan ko kung bakit kayo napapayag. No? Kaya ngayon, ipinaglalaban ng ating presidente talaga. Mga bossing. Ay, nako. Kaya lalong magagalit sa inyo ang mga kakamping niyan. Lalong magagalit sa inyo. Lalong mahahalata nako. Mali-mali pala yung diskarte nyo dati. Tanda ni Presidente, siguruduhin nyo lang na wala akong sundalong mamamatay, no? Dahil pag meron akong sundalo, isang man lang sundalong namatay, ibang usapin na yan.
At sa kontekstong yan, usap sila at nagkaroon sila ng kasunduan. So kung ayaw ni PBBM ng ganitong kasunduan, bahala siya gumawa ng sarili niyang kasunduan. Pero sa tingin ko, sa pinapakita ng China, hindi talaga sila papayag na magpasok ng mga repair materials dyan sa Sierra Madre. No? Biruin mo, ano, mga kababayan, napakasimpleng intindihin. Sarili mong barko, wag mong ayusin, hindi mo pwedeng ayusin. Gago! Ay, nako. Lumipat tayo doon sa pang-anim na topic natin, mga kababayan. Actually, pang-anim yata ito, no? Pampito na po, mga kababayan. Yung pampito nating topic, mga bossing, eto po, asan ba yan? Kakamping. Ayan. Kakamping. Hindi sasanib sa mga DDS, mga bossing. Eto, ramdam ko to, at kita ko po lahat sa lahat ng comment section na talagang imposible na magkaroon ng kakamping at DDS na magkasama. Kasi talagang Gina G po sila No, Gina G po sila sa mga Duterte, mga kababayan. At hindi naman po dahil Gina G sila sa mga Duterte, mga bossing, kaya po sumasali sila dito sa, kumbaga, sumusuporta sila kay PBBM. Hindi po yun yung dahilan. No, ang dahilan po, talagang nakikita po nila, mga kababayan, kung ano po, no, ang ginagawang trabaho ng ating presidente, mga bossing. Kung ano po, no, yun po, humahanga sila sa ating presidente, unang-una na po, sa pagtindig po sa West Philippine Sea ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, pangalawa po, hindi din po sila bulag doon sa mga nagiging proyekto ng ating presidente, mga kababayan, hindi kagaya ng iba. Hindi kagaya ng mga DDS, kasi ganito, mahal namin si Pangulong Duterte, mahal namin si ganito, ganyan. Kaya wala, kontra kami dyan kay PBBM. Walang ganun sa kanila. Kaya ako, mga bossing, natutuwa ako sa mga kakamping ngayon. Sorry yung mga iba is hindi pa, yung iba kasi hindi pa hilom sa kanilang puso yung pero sa nakita ko naman po, it's time na kumbaga maging totoo yung unity, no? Maging totoo yung unity, mga kababayan. Dahil eto, unang-una na din po, no? Bilang respeto sa ating presidente, bilang respeto sa ating presidente,